Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father, Pakibati nga ang katabi ng magandang gabi. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayong araw ng Biyernes, araw na inalalaan natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa mga oras na ito, nasa harapan natin si Jesus at tinatanong niya tayo, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Ano ho kayang kasagutan ang ibibigay natin sa Panginoon? Marahil sasabihin natin sa Panginoon, "Ikaw si Jesus, ang anak ng Diyos. Ikaw si Jesus na pasan-pasan ng krus. Ikaw si Jesus na nag-alay ng buhay para sa amin. Ikaw si Jesus na nagligtas sa amin." Marahil marami tayong pwedeng maging kasagutan. Pero ang tanong ng Panginoon, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Marahil ang gustong maalaman ng Panginoon ay kung gaano natin siya kakilala at paano natin kinikilala ang Panginoon. Sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya natin, kinikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating pananampalataya. Sa madaling salita mga kapatid, responsibilidad ng bawat Kristiyano, ng bawat Katoliko, ng bawat deboto na kilalanin ng Panginoon. Paano? Sa pag-aaral ng ating pananampalataya at sa pag-aaral natin sa kanyang buhay. Marahil, madalas, yan ang tinutuligsa sa ating mga Kristiyano at Katoliko. Hindi natin alam kung sino si Jesus. Hindi natin alam ang buhay ng Panginoon.
Hindi natin alam ang kanyang pinagdaanan. Kaya marahil ang katanungan ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Pinapaalalahanan niya tayo na kilalanin natin siya. Kilalanin ang kanyang buhay sa pamagitan ng pag-aaral sa kanya. Pag-aaral sa kanyang mga turo. Pag-aaral sa buhay pananampalataya na meron tayo. Kaya nga, di ba ho, ang mga simbahan, ang mga parokya, merong mga tinatawag na parish formation night. Dahil responsibilidad natin bilang mga binyagang Katoliko na pag-aralan ang buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Responsibilidad natin na kilalanin si Jesus, alamin ang kanyang buhay. Pero mga kapatid, nagiging walang saysay ang kaalaman kay Jesus kung hindi naman lumalalim ang pananampalataya. Nagiging walang saysay ang pag-aaral sa Panginoon kung hindi naman lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Nagiging walang saysay ang kaalaman sa buhay pananampalataya natin kung hindi naman lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sa madaling salita, sa mga oras na kinikilala at inaalam natin ang buhay ng Panginoon, mas nakikilala natin siya. At kapag mas nakikilala natin siya, mas lumalalim dapat ang ating ugnayan sa Kanya. Meron po ba ditong mga mag-asawa? Nasaan po ang mga mag-asawa dito? Nung pinakasalan niyo po ba yung asawa ninyo, kilala niyo? Parang hindi niyo ho kilala. Ano? Di ba ho? Kapag pinakasalan mo ang iyong minamahal, kinikilala mo. At sa pagdating ng haba ng panahon ng iyong pagkilala, unti-unting lumalalim ang ugnayan. Unting-unting lumalalim ang relasyon. Minsan nga ho, may kinasal ho ako, 50 taon na silang mag-asawa, nagsasama. Sabi ko doon sa Mister, Tay, ano po bang sikreto? Sabi niya, Father, wala naman talagang sikreto eh. Dahil hanggang ngayon, kinikilala pa din namin ang isa't isa. At sa pagkilala namin sa isa't isa, mas patuloy pa rin lumalalim ang aming relasyon at pagmamahalan. Kaya nga, Father, dito ka magtataka. Sabi niya sa akin, yung pustiso ko, pustiso niya na rin. Kasi sabi nila, kung humahaba ang pagsasama, nagiging magkamuka daw. Tama ba? Tama po ba sa mga mag-asawa? Parang ayaw pumayag, gano? Pero mga kapatid, ang pagkilala sa Panginoon, nagkakaroon ng saysay kung lumalalim ang relasyon kay Jesus. Pero mga kapatid, sa paglalim ng relasyon natin sa Panginoon, dapat itong sumasalamin sa ating buhay araw-araw. At ano pong ibig sabihin nito? Sa pagkilala mo sa Panginoon, dapat ikaw ay nagiging mabuting tao. Dahil ang mga taong may malalim na ugnayan, nagsusumikap maging mabuting tao. Kasi ho, aminin natin, maraming nag-aaral patungkol kay Jesus, pero masama naman ang ugali. Maraming nag-aaral patungkol kay Jesus,
masungit naman, madamot naman, chismosa pa din. Pero kung lumalalim ang ating ugnayan sa Panginoon dahil sa pagkilala natin sa Kanya, ito ay dapat na isa sa buhay natin araw-araw. Dahil ang tunay na nakakakilala kay Jesus, nagsusumikap magpakabuti. Uulitin ko ha. Ang tunay na nakakakilala sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap magpakabuti. Kaya, huwag mong sabihin kilala mo si Jesus kung hindi ka naman nagsusumikap magpakabuti. Dahil ang nakakakilala kay Jesus ay ang mga taong nagpapakabuti. Mga kapatid, narito si Jesus. Tinatanong tayo, sino raw ako? At marahil kilala natin siya. Pero ang tanong, malalim ba ang ating ugnayan sa Kanya? Malalim ba ang ating relasyon sa Kanya? At dahil kung ito ay malalim ang ating ugnayan at relasyon sa Kanya, nangangahulugan na sumasalamin ito sa ating buhay araw-araw. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin natin ang gabay ng Panginoon upang siya ay patuloy na kilalanin, upang lumalim ang ating ugnayan sa Kanya, at higit sa lahat, may isabuhay si Jesus sa ating buhay araw-araw. Amen.